Purihin nga po natin ang Panginoon muli sa ating mga buhay. Sa mga minamahal kong kapatid sa Paisawan, Bataan, doon po sa mga kabalikat ko kay Kristo sa lahat ng mga gawain, sa mga senior citizen, sa mga mahal kong panauhin, at sa inyong lahat mga kapatid, isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan po niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama, dalangin ko na buksan mo ang labi ng iyong lingkod upang ipahayag ang iyong salita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin ko po na ang Espiritu ang magbukas ng puso ng mga nakikinig upang tanggapin ang iyong banal na ebanghelyo at masulat sa kanilang puso ang iyong banal na salita. Amang banal, gabayan mo po ang iyong lingkod na huwag umasa sa sariling pangunawa habang inahatid ang iyong mensahe ngayon sa kongregasyon. Pairin mo ang iyong lingkod ng langis upang mahayag ang mga salitang nais mong sabihin sa aming lahat. Bigyan mo ako ng karunungan na higit sa aking natutunan. Tulungan mo ako, Ama, na maihatid ang katotohanan ng iyong salita. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Lord. Bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong umaga, bayaan niyo basahin ko muna yung aklat po ng Kawikaan 4 mula 20 hanggang 27. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Sinulat po ni Solomon ang pangwakas na pahayag na ito para sa ikatututo ng mga babasa. Ang kabanatang 4 po ay binuo ng isang personal na patotoo at isang paglalarawan tungkol sa dalawang landas ng buhay, karunungan o kasamaan. Sinulat niya ito ng buong karunungan sa kanyang personal na patotoo at isang paglalarawan sa kung ano ang pipiliin ng tao sa pagitan ng dalawang landas ng buhay. Ang pangwakas niyang habilin ay isang pagtatangka na hikayatin ang mga kabataang nakikinig sa liwanag ng kanyang ipinakitang katibayan na dapat piliin ang daan ng karunungan. Masyado akong natouch sa ating inawit ngayong umaga. Ang tinutukoy ko pong awitin ay ang The Heart of Worship. No? Bayaan yung balikan ko po ang kaunti, ang ilang bahagi nito para maalala natin kung ano yung mga inawit natin. No? Sabi rito, longing just to bring something that support that will bless your heart. Tinutukoy po yung puso, no? You search much deeper within through the ways things appear. You're looking into my heart. Ang Diyos nakatingin sa puso. I'm coming back to the heart of worship and it's all about you. It's all about you, Jesus. That's the purpose of the church, no? Ang puso ang pinagmumula ng buhay at dapat nating bantayan ng karunungan at ituon ang ating paningin sa landas ng Diyos. Sana'y maunawaan natin ang paksa ngayong umaga na may pamagat na God measures the heart. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang ilang bagay tungkol sa pagsukat o yung tinatawag nating measurement, no? Ang panukat po kasi ay isang paraan kung paano natin aalamin ang kapasidad ng isang tao o bagay. Ang panukat ay nagbibigay rin sa atin ng batayan para sa paghahambing ng anuman. Samantala, kapag sinukat natin ang isang tao,
Madalas po nagkakamali tayo. Nagbibigay tayo ng ibang pakahulugan sa kung ano yung nakikita natin. Sa nakalipas na henerasyon, itinuro po ng IQ, no, ay isang paraan na para sukatin ang kakayahan ng isang tao. Para sukatin yung karunungan niya. No? According to estimate by means of biographical data, tinataya ng IQ ni Albert Einstein ay nasa pagitan ng 160 hanggang 180. Lumalabas na siya po ay nasa kategorya ng pagiging isang genius. Mataas ang kanyang kaisipan, no? Intelligent quotient o IQ, no? Maraming uri ng panukat sa mundong ito. Alam natin po yan. Sinusukat natin ang oras sa pamamagitan ng stopwatch. Yun namang distansya sa pamamagitan ng odometer. Sinusukat naman natin ang dami sa pamamagitan ng measuring cup. Yun namang haba sa pamamagitan ng ruler. Yung ingay sa pamamagitan ng decibel meter. May tendency din po tayong sukatin ng iba batay sa physical o panlabas na anyo. Halimbawa, yung pong kanilang magandang hitsura, no? Ang kanilang katayuan sa lipunan, ang kanilang pamilya, ang mga degreeng natapos nila o ang kanilang kalagayan na pang-ekonomiya. Ang Diyos ay may sukatan din. Naniniwala ako na sinusukat niya yung mga ginagawa natin at ikinukumpara ang mga iyon ayon sa ating kakayahan. Naniniwala rin ako na sinusukat niya kung paano tayo nagbibigay in giving sa pamamagitan ng kung ano ang nasa atin. Sinusukat rin niya kung ano ang ginagawa natin sa pamamagitan ng kung ano ang kakayanan natin. Pero, meron pa akong hindi nababanggit. Nakatitiyak din ako na sinusukat ng Diyos ang puso ng tao sa maraming paraan. Paano po niya ginagawa ito? Ano pong ginagamit niyang panukat? Ang Panginoon po ay may ibang pamantayan kung paano niya sinusukat ang isang tao. No, nang pumili ang Diyos ng hari na papalit kay Haring Saul, ibinigay ng Panginoon ang pamantayang ito sa kanyang propetang si Samuel. Ganito po sinabi ng Panginoong Yahweh kay Samuel sa unang Samuel 16:7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Linaw po, no? Yung tao, no? O ano-ano po tinitingnan, no? Pero ang Diyos, kung tumingin sa puso ng tao. Kapag sinukat ng Panginoon isang tao, hindi po siya gumagamit ng tape measure o kaya ay anumang instrumento upang alamin ang kanyang kapasidad sa pag-iisip at sa halip, sinusukat niya ang puso ng tao bilang pahiwatig sa kakayanan at potensyal ng isang tao. Hindi po nakapagtataka yun. Bakit po puso? Bakit puso ang tinitingnan ng Diyos? No? Sapagkat ang puso ay kasing kahulugan ng kabuuan ng isang tao. Madalas tayong gumagamit ng praise, no, tungkol sa puso upang ilarawan ang kabutihan ng tao. Halimbawa, inilalarawan natin ang tao na may malaking puso. Sabi natin, malaking puso ng taong yan. O mabuti ang loob. O may pusong ginto. Nagsasalita rin po tayo tungkol sa mga taong may mahinang puso, matalinong puso, no? Dalisay na puso, mapanlinlang na puso, mapagkunwaring puso, matapang na puso, malamig na puso, pusong bato, o makasariling puso. Yan po yung mga ginagamit ng tao, no, sa panukat ng tao. So bayaan nyo na mag-suggest ako ng ilan pa ngayong umaga, especially but not exclusively, para sa ating lahat, no? Kung paano sinusukat ng Diyos ang mga puso natin, ganun din niya sinusukat ang puso ng mga nagmamahal sa Kanya. Paano nga ba sinusukat ng Diyos ang puso ng tao? Ang sagot po ay nasa Roman number 1, God measures our heart by, letter A, our love of truth. Mahal ba natin ang katotohanan? Tumitindig ba tayo sa katotohanan? Yung ba sinasabi natin ay katotohanan? Dito pong masusukat yon.
kung gaano natin kamahal ang katotohanan. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 10, Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Pamumuhay at ginagawa. Tandaan po natin yun, no? Diyan sinusukat ng Diyos yung pamumuhay natin, bawat isa sa atin, at yung mga ginagawa natin. Come to think of it. Kamusta ba yung pamumuhay mo kaya? Kamusta kaya yung mga ginagawa mo? Is it pleasing to God? Sa tingin mo, napapangiti mo ang labi ng Panginoon sa iyong pamumuhay? Wala po kasi nakakaintindi sa puso, sa sarili nila o sa iba. Ngunit ginagawa ng Diyos ang mga ito. Nakikita ng Diyos ang ating pag-uugali at nauunawaan niya ang ating puso. At nakikita ng Diyos kung paano inihahayag ng ating pag-uugali ang ating puso. Kung sino ka at kung ano yung mga pag-uugali mo, yun po yung laman ng puso mo. No? Yun ang laman ng puso mo. Sa fellowship, ano ang mga pag-uusap na yan? Ano yung mga pinag-uusapan nyo? Nakakalakas ba? Nakapaghatid ba ng paninindigan? Nakapaghatid ba ng tapang? Tingnan natin, sapagkat yan ay kasama sa mga pag-uugali. Tingnan natin kung ano yung mga mahalagang bagay na binabanggit natin sa ating mga pagtitipon. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 11 and 12, basahin natin, Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Andiyan po yan, malinaw po yan. Sabi po sa 12, Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili ng kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Hindi natin namamalayan kasi yan, no? Akala natin spiritual tayo, pero sa katotohanan, carnal tayo. Makikita mo naman yan kung ano pinag-uusapan eh. Nasa sentro ba ng usapan si Jesus? Ang Diyos ba ang nagiging sandigan natin sa ating mga pagtitipon? Huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Ito ang kanyang kalikasan. Sa katotohanan, galit ang Diyos sa kasinungalingan. Yung mga sinungaling, galit ang Diyos dyan. Yung mga nagsasalita ng hindi totoo, yung mga paninirang puri, galit ang Diyos dyan. Hindi ka makakaligtas dyan. Maaaring sa ngayon, okay ka lang, pero aabutan ka rin yan. Sa mga mapanirang puri, sa gumagawa ng mga alingasngas at mga usapang walang kabuluhan, mag-iingat po tayo. Sa mga gumagawa ng kaguluhan, division at mga nagtuturo ng kabulaanan. No? Ito po ang isang katibayang mababasa natin sa Aklat ng Pahayag sa 22:15. Ang sabi po, Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at gawa. Ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Hesus. Ano pa sabi sa Kawikaan 12:22? Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Gusto ng Diyos kasi honest tayo, no? Kung may sinasabi tayo totoo, no? Pag may sinabi tayo, pag-aralan natin mabuti, pinag-iisipan natin mabuti, dahil mahirap magkamali eh. Ano man ang sinabi mo, mahirap nang bawiin eh. Alam mo yun? Pag nasabi mo na, wala na eh. Tapos na yun eh. Okay? May sabi pa sa Kawikaan 19:5, ang sabi, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Literal na ang kahulugan yan. Nakita nyo, ang laki po ng effect niyan, ano? Yung sinungaling, no? Yung mga bulaang saksi, yung mga nagkikwento ka nang wala namang katotohanan. Ha? Daldal ka ng daldal, masitsit ka. Ito po para sa tao, no? Buong sangkatauhan. Hindi lamang po sa church, no? Sa buong sangkatauhan.
Yung wala kang binabantayan kundi buhay ng kapwa mo. Masitsit, pinag-uusapan ninyo sa inyong mga pagtitipon. Ha? Hindi po nararapat yan. Sinusukat at sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng ito at hindi ito mapagtatakpan ng tao. No? Sa halip na kasinungalingan, ang nais ng Diyos sa tao ay, nakalagay po sa awit 51 verse 6, nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ko ng dunong mong wagas. Maging matalino po tayo. Maging matalino tayo. At doon sa mga nakikinig sa mga sit-sit, sa mga kasinungalingan, pag-isipan niyong mabuti. Tingnan niyo po kung kayo po yung naipanganak ng muli. Baka kayo damay-damay din dyan. No, ha? Masama po yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya ang payo naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ito po sa 4:25, ang sabi niya, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Imagine mo yon. Ang katawan ni Kristo ay binuo, pero may mga iba na sinisira, no? Parang, unti-unting namamatay, no? So, isaalang-alang natin ang ilang epekto po sa buhay natin. Unang-una, yung pusong umiibig sa katotohanan ay magsasalita ng totoo. Totoo po yun. Pawang katotohanan lamang at walang iba kundi katotohanan lamang. Yun po yung magiging guide natin. Kaya kung hindi totoo, wag na. Dapat katotohanan. Kumisan, nagsisinungaling tayo sa ating mga anak. Di ba? Minsan, sa kagustuhan natin na sila ay wag nang lalabas ang bahay, kung ano nung kasinungalingan sinasabi natin. Halimbawa, sige, sabi mong gano'n, nagpupumilit ka na naman, nagsasalita ka na naman ng kasinungalingan. Sabihin ng tatay na, ayan, kapag nagsinungaling ka, lalabas ang kapre diyan sa higaan mo at kukunin ka at di ka na namin makikita. May mga ganyan. Ayan, pagka matigal ka, kukunin ka ng higante, kukunin ka ng aswang. Puro kasinungalingan eh. Pwede mo naman turuan yung bata na kunin mo biblically. Huwag yung mga ganyan. Tayo mismo ay nagsisinungaling na. So ano po sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsasalita ng katotohanan? Dapat totoo, hindi yung kasinungalingan. Maski yung mga examples natin dapat totoo. No? Basahin natin mula sa Efeso 4:15. Ano sabi? Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Kung may gagawin tayong example, di gawin natin example yung kay Christ. Yung buhay niya, gawin natin example yun. Yung pamamaraan niya. Di ba? Ako, I'm surprised. Marami pa rin mga Christian na parang, alam mo. Nakakalungkot po kasi nasa 33 years na po tayo ng Lord's Temple eh. Dapat malawak na tayo, no? Ang mga pinag-uusapan natin, grande talaga, yung bang, yung halos kulang na lang abutin mo yung langit. No? Kinikwento natin yung pag-asa natin sa Diyos. Na yung pang-araw-araw na buhay natin dahil lamang sa Diyos. Dahil sa habag niya, dahil sa awa niya. Di ba? Yan ang magiging sukatan ng pananampalataya natin eh. Paano natin ni-interpret yung Biblia? Paano natin isinabubuhay ito? No? O isinasabuhay ito? No? Hindi tayo magbibigay ng maling impression tungkol sa anuman sa pamamagitan ng mga half-truths or exaggerations. Alam niyo, yung half-truth kasi, para sa akin, absolute na hindi totoo yun. Half-truth kasi, yung totoo na haluan ng hindi eh. Kaya mali po yun eh. No? Hindi ka magpapaimbabaw o magkukunwari sa harapan ng mga kapatid sa church. Plastic, sabi nga ng iba. Iba't iba ang muka na ipinapakita mo. Ngayon, iba't iba yung larawan ng mukha mo na ipinapakita mo sa mga kapatid. Nakakahawa yan eh. Di ba? Sa mga pagtitipon, alisin ang mga usapang walang pakinabang. Sa halip, yung mga bagay na nakapagpapalakas at nakapagpapatibay. Yung mga ginagawa at sinasabi mo, dapat pareho, dapat consistent. Aminin mo kung ikaw ay nagkasala o kaya ay nag-fail.
Aminin mo yun. No? Huwag kang maghanap ng ibang sisisihin dahil dito kung nagkamali ka. Magpakatotoo ka lamang. Dapat totoo, katotohanan. Yun ang ibig sabihin nun. Lalo na kung dito ka na tumanda sa church. No? Kung nagkasala ka, di magsisi ka. No? Alamin mo, nagre-rebelde ka. Pagsisihan mo yan. Maraming mga rebelde sa Bible eh. Ano nangyari sa buhay nila? Dahil sa kanila, nadami pati pamilya nila. Yung mga sinungaling, pati mga pamilya nila, pinagpapatay. Ito niyo po yun? Hindi lang yan. Kailangan din maging tapat tayo sa ating mga trabaho o pagtatrabaho at hindi nandadaya kung empleyado ka, kung manggagawa ka. Lalo na sa oras ng gawain, ng mga gawaan. Magtrabaho ka, work honestly. Tumatanggap ka ng compensation, no? Bayaran mo yung lahat ng mga inutang mo. Tuparin mo yung mga pangako mo. Tuparin mo yung mga pananagutan mo. Yun ang tamang buhay. Halo-halo na kasi yung buhay natin eh. No? Hindi mo na alam kung sino yung tapat at sino yung talagang nakakilala sa Diyos. Alisin natin sa bokabularyo ang lahat ng kasinungalingan, pandaraya, paninira at mga pagkukunwari sa salita at sa gawa. Be men of integrity and honesty by men whose hearts measure up by love of truth. Mahalin mo kung ano yung katotohanan. At hindi lang yan. Ikalawa, God measures our heart by, letter B, our choice of the right pathway. Anong landas ang pinipili mo sa paglakad mo, kapatid? May direksyon na ibinigay ang Diyos tungkol dyan. No? Itinuro ni Solomon na bantayan mo yung nilalakaran mo o nilalakaran ng paa mo. And the Bible put it this way, Kawikaan 4:26, ang sabi, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Maganda eh. Ang gandang paalala. Oh. Parang ayusin mo. Siyasatin mo, suriin mo yung landas. Mabuti mabuting pagsusuri. Yung landas na lalakaran mo. Para na sa gayon, yung lakad mo, laging matiwasay. Walang gugulo sa isip mo. At peace ka. No? Kasi meron pong ligtas at diligtas na lakad ang bawat isa sa atin. Kaya ang tinuturo sa atin, maging matalino sa pagpili ng lalakaran. Ang tamang lakad na dapat nating lakaran ay yung nilalakaran ng ating Panginoong Hesus. Wala ko narinig na amen. Yung dapat natin lakaran ay yung nilalakaran po ng ating Panginoong Hesus. Gising ba ang diwa natin? Are we focused on the message? Ito po yung landas patungo sa krus. No? Ito po yung pagtatatwa sa sarili. Ito yung pagtitiis at kahirapan. It is dying to the world. Basahin po natin yung Mateo 16:24. Sinabi ni, Kawikaan, Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. May mga pagtitiis po eh. Yung mga nagnanais sumunod sa yapak ng ating Panginoon, kailangan meron pong pagtatakwil. Itakwil yung kanyang sarili, kaya hindi siya yung una ang Diyos eh. No? Papasan siya ng krus at susunod sa anumang kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin na-exercise yan. No? Masinga na sa church na tayo kuminsan. Yung salita ng Panginoon parang wala lang, parang hindi na pumapasok sa isip natin. Di ba? Ito po yung landas ng liwanag na nagpapakita ng kabutihan, katwiran, at katotohanan. Meron pa po. Sa unang 1:1, 6-7, ano sabi? Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman,
nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Medyo makarne yung ating pagkain ngayong umaga. Mahirap lununin. Medyo matigas. Sayang. Sapagkat kung nabubuhay tayo sa mundong ito at lalakad tayo doon sa lakad nating gusto, nag-church ka pa. Di ba? Nag-church ka pa. No? Napakasama po niyan eh. Nagsisinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Sinasabi ng ilan na may pakikisama sila sa Diyos, subalit mga sinungaling at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Habang binabasa mo yan, tinatranslate yan sa puso mo kung anong sinasabi ng salita. Pag matapang ka, sasabihin mong, hindi ako yan, believe ako sa'yo. Nasa kadiliman eh. Napakasama. No? Sabi pa sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yan po ang magiging resulta niyan. Kung tayo ay namumuhay ayon sa liwanag. Wala doon sa kadiliman kasi yung first part nasa kadiliman eh. Balik mo nga sa verse 6. Ayun o. Ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman. Yun po yun. Yung kabila naman ito nasa verse 7. Ayan. No? Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, liwanag ng kanyang salita, no? Gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo, no? Ni Jesus na kanyang anak. Ito po yung landas na dapat natin tahakin. Pag-aralan natin, hindi naman siya mahirap eh. Kaya sa fellowship, palakasan tayo. Hindi po pwedeng kung ano nung pinag-uusapan. Ha? Parang pista. No? Meron pa po, sa 2 John chapter 6, ito po mababasa natin. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban o mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong pang-una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Mamuhay sa diwa ng pag-ibig. No? Tinutukoy po ng talatang ito ang uri ng pag-ibig na binabanggit ni Apostol Juan. Yan po yung the kind of love na binabanggit ni Juan. Nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga kagustuhan at utos ng Diyos. Ang pag-ibig po kasi ay hindi lamang isang emosyon, ngunit nangangailangan ng aksyon bagay sa katotohanan ng Diyos. Dito, ang eksaktong salitang Griego ay agape ang ginamit. No, sa original, isinalin bilang pag-ibig. Partikular na ang pakahulugan ay walang pag-iimbot na pag-ibig. Yun ang kahulugan nun. Walang pag-iimbot na pag-ibig. Hindi siya mahirap. Kasi may pag-ibig ka, wala kang pag-iimbot eh. Narito pa ang landas ng karunungan batay sa mga sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa 5:15 hanggang 16. Sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ang sakit pakinggan ng mangmang eh, no? Kasi ganyan eh, may mga namumuhay pa rin na mangmang eh. Minsan pagkat nakikita mo sila, parang hindi sila Christian eh. Makikita mo yan pagka nag-uusap sila, pagka nagkakasayahan sila, makikita mo yan. Matatanda ng mga Kristiyano, ganun pa rin. Wala ka makitang maayos. Tignan nyo? Ano po sabi sa 16? Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Nakikisabay pa sa kasamaan ng mundo ngayon. No? So saan tayo dadaan ngayon kung gano'n? Sa daan ng sanlibutan? Doon tayo dadaan? Saan? On the road of ambition and gratification? Diyan ba? The way of least resistance?
Gusto mo kasi komportable ka, yung maluwang, sige. Ang landas ba na nilalakaran ni Jesus ang siyang nilalakaran mo? O sinisikap mong lakaran? May naalala ko isang kwento, no? Kwento lang ito, no? May isang malit na batang lalaki na nakasunod sa kanyang tatay habang binabagtas nila ang tuyong lupa. Iniiwasan nila ang maputik na bahagi ng daan. Tumatapak ang bata sa tinatapakan ng tatay niya. Maingat na inilalagay niya ang kanyang paa sa loob ng footprints ng kanyang tatay. Alam ng bata na kapag hindi naputikan ang paa ng tatay niya, hindi rin mapuputikan ang paa niya. Ang galing ng bata, no? Kaya yung mga magulang, pag tama yung lakad, tama rin yung lakad ng anak eh. Pag pinalaki mo yung mga anak mo ng maayos, maayos din yung mga bata. Mabuti sila, masunuri sila, at hindi rebelde. Walang rebelde. May pagmamalaki ko na sa tanda ng mga anak kong ito, wala po nagrebelde sa kanila kahit isa. Wala po maski isang sumagot laban sa akin o sa kanilang ina. Hindi ko sila nakita nag-away o nagkaroon ng tampuhan. Nasa pangangalaga at pagpapalaki yan eh. Ikinararangal ko maging ama. At napatunayan ko, sa kabila ng kakulangan ko sa buhay, sa kabila ng kakulangan sa kaalaman at karunungan, I was able to raise them up properly. Bantay sarado po sila. Itong batang ito, marunong. Ang inaapakan niya, yung inapakan ng tatay niya, malaki yung paa ng tatay niya eh. Kaya paglampas ng paa niya, doon niya inaapak ang paa niya, kaya hindi siya mapuputikan eh. Marunong eh. Tayo man ay masusukat sa pamamagitan ng paglakad sa tamang landas. May maliliting mga paa na sumusunod sa yapak natin. Maaaring ang mga sumusunod sa iyong mga paa ay paa ng iyong mga anak. Hindi kaya? Kaya kung saan ang lakad mo, doon sumusunod yung anak mo. Pati mga ugali mo, asal mo, kopyang-kopya ng anak mo. Sabi sa inyo, matigas na karne ngayong umaga ang hinanda eh. Kopyang-kopya. Pati manners, attitude, karakter, kopyang-kopya ng anak. Pero pag ang tatay, maayos. Siyempre, magiging maayos yung mga anak. Pag sinabi kong maayos yung tatay, napalaki niya ng maayos yung mga anak niya. No? Kaya yung mga anak na nag-aaway, may problema yung magulang dun eh. Hindi yung bata, yung magulang. Yung batang matigas ang ulo, problema ng magulang po yan. Yung mga batang sinungaling, una niya napakinggan yung pagsisinungaling sa'yo eh. Yung paninira, kaya marunong yan, naninirang puri ka eh. Get mo? Ang hindi mo alam ng Diyos lahat yan. Hindi nakakatakas yan sa isip ng Diyos. Kita ng Diyos yan eh. Hindi ka ba natatakot? Ano pa? God measures our heart by our commitment to doing right. Tamang pagkilos, tamang paggawa. Ganito po sinabi ni Solomon sa Kawikaan 4:27. Huwag kang liliko sa kaliwa o kanan o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang gandang paalala, no? Parang do not enter. No? Keep straight. No left turn, no right turn. Marunong ka sumunod dapat. Basahin mo. Ano sinasabi ng Diyos habang naglalakbay ka sa mundong ito? Straight. Go straight. Straight ahead. No left turn, no right turn. Yeah. Maliwanag po yung mensahe na sinasabi rito ni Solomon. No? Don't get sidetracked. Marami tayong, alam mo, marami mga imburnal dyan sa kaliwa kanan. No? Keep your feet from following evil. Ilayo mo ang paa mo dyan. Lalo na yung mga kabataan. No? Yung mga bata ngayon. Hindi nila alam eh. Humina yung moral standard. Yung mga supposed Christian, sila dapat yung maglilid sa mga bata. Nakita niyo po yun? Kaya yung mga bata nagpapatuloy sa kanya, wala nang tuturo. Pabayaan yung mga magulang
Siguro iniisip lang, puro paghahanap buhay, pagpapayaman, pagpapaganda ng buhay, etc., etc. Hindi niya nakita yung seed niya, yung binhi niya, hindi niya nakikita yun. Basta mataas ang grade sa school, okay na, regardless of the character. Masama yung ugali ng anak niya, hindi niya alam, pero wala. Gusto lang niya mataas ang grade. Ang ganda ng grade mo, anak. Next year, scholar ka na. Kailangan malaman natin kung ano ang tama. Maliwanag sa atin kung ano ang tukso. Maliwanag ang pananampalataya at ang tuwirang pagpapahalaga natin dito. Ang ibig lang sabihin ay walang compromise pagdating sa conviction. As Christians, hindi tayo nakikipagkompromiso dyan. Hindi ka nakikiisa sa mga mapanira at hindi mo i-compromise ang moral at ethical standards sa anumang dahilan. Because we have that ethical, moral, and ethical standards. Ang batayan natin dyan, salita ng Panginoon, hindi po yung salitang binibigay sa atin ng Estado. Hindi tayo lalayo sa katotohanan dahil lamang sa maling payo ng malapit na kaibigan. Kasi tayo, ang attachment natin sa kaibigan, ang galing kasi ng kaibigan natin, uy, kain kayo, sige. Uutuin ka, alam mo yun? Uutuin ka, napapalapit ang loob mo. Hindi na po katotohanan yung basya ng inyong pagsasama. Dahil yan po yung mga maling payo na gagaling din sa mga malapit na kaibigan yan. Lalo na kung hindi naman talaga nabautismo ng Espiritu ng Diyos, patay ka riyan. Kaya nga, tama yung sinabi ng Bible, mamimili tayo ng kaibigan, ng mga kasama. Masi sa office, ganun din. Hindi tayo kikiling sa tabi dahil madaling gawin o kaya dahil may pinansyal na pakinabang. Kailangan tayo manindigan. May mga lalaki na nanindigan sa Biblia. Unang-una po dyan, si Jose. Kilala niyo si Jose. Si Jose hindi po nagkasala kahit na siya ay matinding tinukso ng asawa ng kanyang Panginoon. At ang ginawa pa sa kanya, ipinakulong siya sa maling akusasyon dahil hindi po niya pinatulan yung asawa ng kanyang Panginoon kaya naghiganti sa kanya. Nanindigan siya. Di bali, makulong ako kaysa naman, alam mo yun, minsan wala na po sa atin yan No? Wala nang paninindigan. Sino pa? Si Daniel. Hindi kumain ng masasarap na pagkain at alak na alok ng hari. Biro mo, inalok ko ng hari, hindi mo tinanggap. Sapagkat alam niyang ito ay marumi para sa isang batang katulad niya. May paninindigan yung bata He was about 16, 17. Batang-bata. Doon sa 3 batang lalaki, na itinapon sa pugon dahil ayaw yumuko sa Diyos-Diyosan ng hari. Nanindigan sila. Pag hindi kayo yumuko, dadali namin kayo sa pugon. Nag-usap yung 3. Nagtingin na sila. Handa sila. Nanindigan sila. Tinapon sa pugon. Hindi naman sila nasunog. Sino pa? Si Elijah. Nanindigan din to. Bata rin to si Elijah na to. Nag-iisang nanindigan laban sa harap ng 450 bulaang propeta sa bundok ng Carmel. Kung naalala niyo yung kwento na yon. Sige pa, buhusan pa niyo ng tubig. Sige pa. Kahanga-hanga ang mga lalaking ito. Sino pa? Si Apostol Pablo. Nakibaka sa hirap, ikinulong at naging martir upang dalhin ang ebanghelyo sa mga hentil. Nanindigan siya, tinakot siya, at may babala na papatayin siya. Yet, go ahead. Kung papatayin niyo ako, wala ang problema yon. Na kasama mo ang Panginoon, ano ikakatakot mo? Kaya ako, honestly, hindi ako natatakot sa mga puna, kung may galit sa akin, kung ano man, naninira man sa akin, it's okay. No problem. Alam niyo, tiwalang-tiwala ang puso ko na hindi lalampas ang parusa ng Diyos sa kanila. Anybody, masing kayo, kung may naninira sa inyo, tama ang puso nyo, mananagot yung mga naninirang yan. Kala nyo? Kaya ako, I don't worry. Bahala sila. Bahala kayo. Ako, maglilingkod lang ako na maglilingkod. Tapos, sasabihin ko kung anong gusto ng Panginoon. Ganun lang po yan. Meron pa tayong isang matututunan tungkol sa kwento ng isang tatay,
Yung anak niya, teenager. Teenager. Yung anak niya to, teenager, gusto mag-quit sa school. Member ng church ito. Gusto mag-quit sa school. No? Sabi ng tatay niya, ikaw, mag-quit ka, masisira ang buhay mo. Mas maganda mag-commit ka kay Lord. Sabi ng tatay. No? Ayaw na nitong mag-aral. Ang sabi ng tatay niya, hindi ka maaaring mag-quit. Lahat ng mga taong kinikilala ng kasaysayan hanggang ngayon ay hindi nag-quit tulad ni Manuel Quezon. Hindi rin nag-quit si Ramon Magsaysay. Meron pa, si Ildefonso Santos. Sino po? Pagtatanong ng anak, sinong Ildefonso Santos po? Never ko pong narinig ang pangalan niya sa kasaysayan. Sabi ng tatay, of course, wala kang marinig tungkol sa kanya. Kasi nag-quit siya. Kaya piliin mo kung ano ang tama. Huwag kang mag-quit. Sa halip ay mag-commit ka. Nabanggit po ang commitment. Kailangan natin ito sa church. Marami sa atin, wala pa nga sa, iniisip pa lang yung ministeryo, nag-quit na eh. Sa halip na mag-commit, nag-quit. Tignan niyo po yun. Meron namang nasa ministry, naglilingkod hilaw. Mga pampataba lang sa tilapia. Sayang. Sayang yung panahon mo. Ba't hindi ka magseryoso? Kung maglilingkod ka, maglingkod ka. Ialay mo ang puso mo. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Sa katingin siya sa puso mo. Ialay mo yung buhay mo sa Kanya. After all, tinubos ka na, dati ka ng patay. Basahin niyo ang Biblia. Tayo po'y kasamang namatay ni Kristo at kasamang binuhay na muli. Naintindihan niyo ba yun? Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa church. Wala na. Yung 300 na weekly, wala na. Tapos na kasi yung anibersaryo. Tapos na yung, di ba? Nasa na yung mga commitment na yan. Lahat po tayo nananalig, naninindigan, at nabubuhay sa mga bagay na ating pinahahalagahan. Meron tayong landas na sinusundan sa ating buhay. If we have hearts that measure up in God's sight. Nakikita ng Diyos yan. Dapat nating ipaubaya ang lahat kay Jesucristo sa Kanyang kalooban at sa Kanyang paraan. Nakakagulat eh. Pero mo, commitment mo ay umattend ng service sa church, you come late. Naku, nakakahiya talaga. Nakakahiya. No? Talagang walang pananabik sa gawain ng Panginoon. Diba? Anong pinananabikan natin? Saan tayo nananabik? Di ba? Ibig sabihin, kung saan ka nananabik, nandun din puso mo. Kaya nga, kung nasaan ang pera at ang puso mo, gano'n. Yun ang, andun yung pananabik mo. Mali po yun eh. Nakakalimutan mo yung pinagmumulahan ng mga bagay na pinananabikan mo. Galing po sa Diyos yan. Yung pera, yung magandang buhay, yung di pagkakasakit, yung paglago, etc., etc. Kita niyo po yun? Ang tao, sabi, ay nakatingin sa labas. Ngunit nakatingin ang Diyos sa loob ng puso. No? Walang lihim na anuman sa ating buhay na hindi po maaaring hipuin ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban at kapangyarihan. No? Lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik sa buhay ay kailangan suko natin sa Kanya. Give up mo yan. Give up. Huwag kang magpatuloy sa ganyan. No? No? Kung ikaw ay isang tatay o nanay, at dahil sinusukat ng Diyos ang iyong puso ngayon, mamuhay ka ngayon na ang laman ng isipan ay si Jesucristo. Paramount si Jesus Christ kasi sa buhay natin. Set your values, your decisions, chart your course. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Ano ba ang gusto ni Jesus na gawin ko rin? Tanong mo sa sarili mo yun. Kapag nasumpungan mo ito at iyong ipinamuhay, kapag sinukat ng Diyos ang puso mo, masusumpungan niyang husto ito sa timbang, alab at sukat. Husto sa timbang, alab at sukat.
Ayaw mo nun? Set your values, make your decisions. Let's go to the second part, no? How does God measure our heart for Him? No? Alam ba ninyo na ang World War II, marahil ang digmaang hindi malilimutan ng maraming Pilipino. Marami ang namatay, marami ang nahirapan, at ang digmaan ay isang matinding bakbakan. Maraming mga Filipino families ang na-dislocate. Hindi inabot ito ng iba. Pag kayo lumampas na ng 45, no, yung 1945, ang ibig sabihin, hindi nyo nakagisnan yun. Pero ako naging mapagbasa ako sa kasaysayan, kaya alam na alam ko po karamihan ng mga nangyari sa World War II. No? May isang pagkakataon na gumawa ang mga Hapones ng malalim at matibay na lungga para pagtaguan nila. Kaya nahihirapan yung Allied Forces pati mga Pilipino. Pero alam ba niyo, sa kabila nito, sinalakay ng ating mga sundalo ang posisyon ng kalaban upang wasakin. At nagtagumpay sila. Ito pa rin ang panawagan sa church natin ngayon. No? Wasakin ang pinagkukublihan ng kalaban natin. Si Satanas at ang kanyang mga puwersa ay gumawa ng malalim na lungga at ang Diyos ay naghahanap ng mga kawal na maninindigan upang labanan ang kaaway. Maganda na meron na tayong prayer warrior. Ganyan ang kailangan natin prayer warrior. Yung worship team, matitibay na po yan. Ano pa ang pwede natin dagdag yan? Saan tayo maring manindigan? Alam ba ninyo na ang digmaan ay napagpapasyahan, no? Kung marunong tayong sumukat. Gaano karami ang kalaban, gaano kalayo na ang inabante ng kanilang hukbo, gaano karaming teritoryo na ang nakuha natin o nabawi o naagaw. The same is true with our hearts. Pareho lang po yan. Gaano na kaya kalalim ang inabante ng kaaway sa buhay mo? At hinihikayat kang sumuko sa kanya. Ang layunin kasi ng kaaway ay isuko natin ang ating mga puso sa kanya, ngunit may dapat tayong tingnan. Nakatingin ba ang iyong puso sa Panginoon? Higit bang makapangyarihan ng kaaway kaysa sa Diyos? Alam natin na ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Ano ang itsura ng ating puso sa tingin ng Diyos? Sinusuri po ng ating teksto ang mismong katotohanan ito. Isang pamantayan kung saan ginagamit ng Panginoong Jesucristo ang pansukat sa ating mga puso. God uses two standards of measurement here in our verse to examine the heart of His people. Meron siyang pamantayan. Ang una sa mga pamantayang ito ay letter A, ano po? Our obedience to the Word of God. Hindi basa ng basa. Basa ka ng basa, hindi ka naman sumusunod Pag binasa mo, evaluate mo, sundin mo. Sabi po sa Hebreo 4:12, pakinggan nyo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Wala kang panalo dyan. Pakinggan mo yan, isa puso mo yan, at isa buhay mo yan. Malinaw na sa unang bahagi ng ating talata ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ay hindi patay na aklat na nakalagay lamang sa instante o sa lamesa. Sinasabi ng talata na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen po ba? Ang salita ba ng Diyos ay buhay? Ang kanyang salita, ang wika, ay tumatago sa puso at literal na naghahayag sa atin. Ang salita ng Diyos ay palaging malinaw. Ang landas na dapat nating tahakin ay laging ipinapakita ng Diyos sa ating harapan. Ang salita ay nagmula sa Kanya kasama ang kabuuang paraan niya
upang ihatid ang katotohanan sa ating mga puso. Nagtatanong po ito, gusto mo bang gamitin ka ng Diyos? O ang sagot mo ay oo, dapat mong sundin ang kanyang salita at maging handa na ipahayag ang kanyang buhay na salita. Ngunit paano susukatin ng Diyos ang ating mga puso sa pagsunod? Sa buong lumang tipan, kung tama ako, mayroong 59 na beses na sinabi sa atin ng Diyos na sundin ang kanyang mga utos. Sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. 5 beses naman sa unang Juan na nagsalita ang Biblia na sundin natin ang kanyang mga utos. May utos po kasi. No? At para maunawaan natin ito ng lubos ngayong umaga, basahin natin yung 1 John chapter 2, verse 5. Sabi ni Jesus, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Ganyan ba ang damdamin mo habang nakikinig ka ngayon sa mensahe? Naaaliw ka ba sa salita ng Diyos? Napagtitibay ka ba ng Panginoon? Ganyan ka ba? Yung tumutupad sa salita ng Diyos, umiibig ng wagas sa Diyos, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Nasa Kanya ka nga ba? Minsan ang hirap lulunin yan, no? Ang pait, no? Lalo kung hindi naman ikaw nasa Kanya. God's Word becomes alive by how much we love Him and others. A Christian who is not loving is not truly living. Sino mahal mo? Sino ba mahal mo talaga? Yung asawa mo? Yung girlfriend mo? Boyfriend mo? Sino ba mahal mo? No? Kung isusuko mo ang iyong sarili sa buhay na salita ng Diyos, makikita ito sa buhay mo. Itatranslate nito yung salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang pagsunod sa kanyang salita ay palaging sinusukat sa lalim ng pag-ibig na taglay natin sa ating mga puso. Ang aklat ng Roma chapter 5 verse 5 ay nagpapaalala po sa atin. Basahin natin. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung hope natin andyan na. Ibinuhos na ng Panginoon. Inalis ng Diyos yung salita ng laman laban sa mga espiritual na bagay sa ating buhay. At ang paghahari na iyon ay ganap sa pag-ibig ng Diyos. Ang ikalawang paraan kung paano sinusukat ng Diyos ang ating mga puso ay sa pamamagitan ng our obedience to His will. Nandyan yan, di mo maaalis yan eh. Get mo? Hindi mo maaalis yan. Dadaan ka talaga dyan. Remember that God's Word is a discerner. Alam niya, nasusukat niya ang lahat. Kaya sabi ko na yung measurement. Alam niya. Alam ng Diyos yun. Alam niya ang laman ng ating mga isipan. Siya ang huhusga sa ating mga pag-iisip at mga motibo. Ang ginagawa natin ay mahalaga, ngunit kung bakit natin ginagawa ito ay mahalaga rin. Bilang isang tatay, siyempre, gusto kong gawin ng aking mga anak ang tama. Ngunit ang mas gusto ko ay gawin nila ang tama dahil ito ang tama. Umuugat yan sa buhay natin. Nabubuhay tayo sa isang makabagong moral standard. Mayroon tayong dilema na kinakaharap sa kasalukuyan. Hahayaan ba natin na ang salita ng Diyos na maging hukom natin? Maaaring alam natin ang ating mga Biblia, ngunit sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Alam nyo, mas madaling kainin ng lugaw kaysa sa karne. Ang lugaw kasi, lunok ka lang ng lunok eh. Kaya pagdating ng Sunday, lunok ka lang ng lunok. Bihira yung mga matitigas, sasakit ang ipin mo, sasakit ang ulo mo. Pero ganun po talaga, salita ng Panginoon.
Pag-isipan natin ang ating buhay. 33 years, haba na po noon, 33 years. Bali dito, ilang taon tayo rito? Dito, 24 years na tayo rito sa building na ito. What's happening? Maunlad na ba yung mga kapatid? Maayos ba sila sa kanilang pamumuhay? O maayos ba tayo sa pamumuhay natin? Kamusta yung mga panauhin natin? Nabibigyan ba natin sila ng kaukulang panahon o oras? O ang ini-entertain lang natin yung mga mahal natin sa buhay? Sa akin pong pagtatapos, meron pa akong isang kwento na dadalhin sa inyo. Isang kwento ng kasaysayan, yung akin pong nabasa. Isang lalaki po yung nag-volunteer na maging sundalo at lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang problema, ayaw niyang makapatay ng tao. Magsusundalo ka tapos ayaw makapatay ng tao. Sa isang boot camp, nakilala siya bilang isang marksman. Ibig sabihin, sharpshooter. Sharpshooter siya dahil sa karanasan niya sa pangangaso sa kanilang kabundukan. Hunter pala siya. Kinausap niya ang kanyang commanding officer tungkol sa kanyang problema dahil ayaw niya makapatay ng tao. Mahirap po yun, Magsusundalo ka, gusto mag-volunteer, pero ayaw mong pumatay ng tao. Kailangan niyang malaman ng malinaw kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya binigyan siya ng 10 araw na bakasyon ng kanyang commanding officer para umuwi sa kanila at pag-isipan ito. Binasa niya ang Bible at natagpuan niya ang sagot mula sa Bible. Ito ang bagay na napapabayaan ng mga Kristiyano, ang pagbabasa. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos bago gumawa ng anumang desisyon. Doon tayo may problema at may dilema. Madalas, nakagawa na tayo ng desisyon, saka natin ilalapit sa Diyos para hingin ang seal of approval. We don't consult God. Ang galing natin lumundag ng mga desisyon na yan. Marami rito ganyan. Ang bilis lumundag. May plano pa lang mag-abroad, hindi man lang sinasabi, hindi naman na ipag-pray, tapos biglang susulpot, pastor, pag-pray niyo ako. Ang galing, Ano ang pastor? May magic word? Humingi ka muna ng approval sa Panginoon. Makipagtuos ka muna, Kung nais natin malaman ang paraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung puso nyo, tingnan nyo muna. Kailangan suko muna natin ang lahat sa Kanya. Ang puso natin, ang ating kalooban ay nasusukat ng Diyos. So hanggang saan tayo susunod sa Kanyang kalooban? Diba? Nagdidesisyon kayo ang bilis ninyo Diba? Sabi ko nga, masisa care group Simple-simple lang Mag-usap kayo, magkaroon kayo ng brainstorming. You are staying in this church for how long now? Magkaroon kayo ng brainstorming. After which, pagka nakapili na kayo, ipilan nyo yung mga napili nyo, mga bagay na yun, at ipanalangin ninyo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen po ba? Walang nangyayari because you don't follow the rules. Mag-brainstorming muna, tapos gumawa ng mga programa, ilagay doon, tapos ipag-pray yun. Hingi na ng tulong, dalhin dito sa prayer warrior. And kung ano magiging sagot sa inyo at sagot ng prayer warrior, pareho yun. Dahil yung sagot galing sa Diyos. Huwag yung mga plano ng plano. Wala namang kinalaman ng Diyos Plano kayo ng plano nakatingin ng Panginoon, sabi ng Panginoon. You see? Until now, what happened? What happened to the 300 souls that we keep on praying? What happened with them? Wala na yung prayer Wala na yung prayer. Get nyo? Tanong mo yung puso mo, tanungin mo, saan ka pa talaga nakatutok? Ang tanong ko naman, ano ang motibo ng puso natin at dumadalo tayo sa church?
Bakit tayo dumadalo? Have you asked that question? Ba't ka dumadalo sa church? Bakit tayo nandito? Anong ating motibo at dumadalo tayo sa church? Bakit ka nandito? Alam nyo, ang aking personal na sagot dito ay simple lang po. Ako ay isang mangangaral na tinawag ng Diyos. Yun po yun. Kailangan sumunod sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Ang puso, ang pinagmumula ng buhay at dapat natin itong bantayan ng karunungan, itoon ang ating tingin at atensyon at mga landas kay Kristo. Hindi masasayang ang panahon mo pagka ganyan. Alam ng Panginoon ang lahat ng anumang bagay. Alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso at ibibigay niya sa atin ang ating mga gantimpala batay sa kung ano ang ating mga motibo at mga gawa. May plano ang Diyos para sa ating lahat. Ganito ang sinasabi ng kabanata sa Jeremias chapter 29, verse 11. Ano sabi ng Panginoon? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi niyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kumpleto po yan. Ilagay mo sa puso mo yan. Anak ka ba niya? Yes. Kung anak ka niya, kasama ka dyan. May plano na ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag ka nang magpupumilit kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga plano mo. May plano ang Diyos sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung ano ang planong yan ng Diyos sa buhay mo. Sa talatang ito, alam nyo, pinatunayan ni Jeremias na ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay. Higit pa rito ay may nakalaan siyang mabubuting bagay para sa kanyang mga minamahal. Hangad ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin. Ang kanyang plano ay bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Kailangan nating ibaling ang ating buong pagtitiwala kay Kristo Jesus na ating Panginoon upang makawala sa pamatok ng pagkaalipin ng sanlibutan ito. Ang salita pong ito ay nakakaaliw at may kasiguruhan. Looking back, sabi ko nga nung pumasok ako sa church, ang sigla-sigla, ang lakas ng katawan ko. Nakakatakbo ko, nakakalundag ako. Pag may baha, may bato, lumulundag ka para hindi mabasa ang paa mo. Ngayon, hindi ko na kaya, baka dumulas ako riyan, baka bumalentong ako diyan. Malaki na ang pinagbago. Pero ang maganda, marami akong natutunan. Ang maganda rito ay, nandito ka pa rin sa gawain ng Panginoon. No? May mga taong minamahal ka, may mga taong gustong-gusto ka, may mga tao namang hindi ka gusto. It's okay with me. Walang problema sa akin yan. Kasi yung mga ayaw sa akin, yan yung mga matitigas ang ulo. Yung mga ayaw sa akin, yan yung mga rebelde. Yung mga ayaw sa akin, yan yung mga ayaw makinig sa salita ng Panginoon. Yung pagka nirebuke mo sila sa mana loob, galit sa'yo. Ganun po yun. It's okay with me. Comfortable po ako sa buhay ko dahil kasama ko ang Panginoon. I never doubt God even for a single seconds. I believe in the Lord. He is my rescuer. No? Sa umagang ito, no? Pag pinuro natin ang Diyos, huwag lamang tayo magpuri sa pamamagitan ng ating palakpak. Yung palakpak po, hindi naman aalis dito yung palakpak na yan. Expression lamang natin yung palakpak na yan. Pero kung tayo magpupuri sa Diyos, purihin natin siya sa pamamagitan ng ating mga puso. Purihin po natin ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga magagandang plano na nilayon para sa iyong mga minamahal. Lord, palakihin mo ang aming puso sa pagtitiwala sa iyong salita. Sa iyong salita ng katotohanan, sa lahat ng pagkakataon, ngayong batid na namin na ang iyong mga iniisip ay pawang mabuti para sa amin. Patuloy na ingatan mo kami at idinadalangin ko na magtiwala kami sa iyong anak na si Jesus, ang Mesiyas at Hari. Salamat sa iyong masaganang biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong katwiran at katotohanan. Ito po ang aking hiling sa mabangong pangalan ni Jesus para sa kanyang kaluwalhatian, kagalakan. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo.
kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Purihin siya sa kabanal-banalang niyang templo at altar. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin natin ang Panginoon, magbatian tayo.